Okay, good afternoon. So, meron po tayong special request sa isa sa mga viewers natin, and yun yung gagawa daw tayo ng POB para dito sa Grandia. Okay, so ang gamit po natin ngayon is yung neck strap. Nakalagay itong Insta360 natin. So, sana ma-clear itong kanya, itong pagkaka-setup ko. Okay, so ang biyahe natin is from Santiago City to Manila, pero ida-drive lang natin hanggang Cordon para sa ating POB request. So, from Cordon, iti-take over na lang kasama natin. Okay, so let's G. Okay, reverse. Kuya, thank you. Bala mo na kaya. Bye. Salamat kaya. Oh, ano? Nyayay. Dala pa kantawin niya. Ang ilito, pa-double check man. Kasi datin munog. Yan. Ay, ano? Ano ng kape? Ay, na din. Sige din. Ayun, sabi ko may tumunog eh. Okay. Okay na. Okay. Bye-bye. So, let's see. Okay, kuya. Bye-bye. Cherry, bala kami lang, deng. Thank you. Okay. Saan ang ilito? Walang mau? Ate Mau? Yep. 130. Yung 20 pakibigay kay ate Cherry. Okay. Thank you, Rick. Thank you. Okay. Thank you. Okay, so ito pa po yung tira nating diesel from Baguio City nung nagkarga tayo sa Bickel, sa Benguet. So, marami-rami pa naman po ito. Kaya pa nito hanggang Manila. Then sa Manila na lang po tayo magkarga. Okay. Nga pala, i-test lang natin sandali bago makalimutan. So ito po is dito yung switch nya, merong up and down, and then telescopic din po. Ito po yung request. Okay, so telescopic siya, up and down, then pull. Okay, so up, sagad. Okay, kung sa steering system ng GL. Okay, then ito po yung kanyang flasher as standard sa Japanese cars, pero sa American car po, sa Ford, may pagkakaiba po rito sa switches ng flashers, saka sa ilaw, sa windshield washers, saka wipers. Medyo iba po ang setting. So ito naman po yung controls natin sa volume control ng infotainment, push to talk, speaker. Ito po tungkol sa pag-receive ng calls, and then dito po, dito yung sa cruise control, set, cancel, and then ito po is sa music. Ito po yata, fast forward, rewind, then kung anong mode. Okay, so nag-on po yung radyo. Basta lang po sa karanasan po namin sa itong taon. Off lang po natin. Okay. Sa transmission naman po, ito yung drive niya. Then pag gusto nating pumunta ng manual mode, so left lang. So mag-preset sa number 4. Gusto natin mag-add, mag-reduce sa baba,
Pag-add pataas, pagbalik sa drive, ang kanyang hazard, control ng thermostat, fan control ng forward, fan control ng air conditioning sa rear. Ito po yung setting kung sa paa, sa taas lang, defogger, kung rear defogger po, pindutin lang ito, makikita po yung orange. Then pag gusto na nating i-off, so medyo basic lang naman po itong mga controls. And then dito po sa driver side sa left, nandito yung kanyang auto windows, power windows. So may power window lock. And then ito naman po yung open close ng doors, lock. Ito po yung sa side mirror, pag pinindot magklik-clip, ayan po. And then pag i-open natin, ayan po. And then ito po, pag mag-adjust tayo ng side mirrors, so joystick po ito, mini joystick. So kung i-adjust natin ng left, i-rotate muna natin sa left, and then ito na yung ating joystick. So out, in, up, down. Okay. So ito po. Then our door opener. May switch din po tayo ng anti-skid pag gusto nating i-off. And so far, yun lang naman po ang ating mga switches. Okay? So, biyahe na po tayo to Cordon Isabela from Santiago City. So, nandito po tayo ngayon sa bypass. Sana okay po yung pagkakaset ko kasi ang hirap niyang tignan dahil nandito siya nakasabit sa leg. Kaya medyo kinakapa ko na lang po yung kanyang setting. So basically yan lang naman po. And I think okay na po tayo. Pang request ninyo sa POB ng ating Toyota Grandia GL 2025 na automatic transmission. Not sure po kung ang GL merong manual transmission. Otherwise kung wala po, yung commuter na ang merong manual transmission. Kasi ang alam kong susunod po dito sa Grandia GL is yung Super Grandia na. And then yung pinaka top of the line is yung Super Grandia Elite. Okay. Ang isang kagandahan po ng makina na to, 1KD po yata ito, 1GT. Napakatipid po. And then yung torque niya talagang ang lakas. So nung last na vlog po natin, nung nagbiyahe tayo from Baguio to Isabela via Ambuklao, maakyat po siya 3, 4, okay lang po, malakas pa rin. So hindi ko po alam kung paano ang pagkakaset up ng transmission to differential nito. Pero napaka-torquey po niya kumbaga. And pagdating naman sa highway,
din niya. So not sure kung paano nagwo-work. Kasi normally po ang torque sa high speed inversely proportional po yan. Never sa design na meron kang high speed and high torque. Laging penalty po ang bawat isa. So kung gusto nyo ng high torque, then ang magsasuffer is yung speed. And kung gusto nyo naman po ng mabilis na sasakyan, ang magsasuffer is yung torque. So torque is ginagamit po yan sa mga akyatan. So kung mga pang 4-wheel drive natin, habang tinataasan natin yung torque power niya, nagiging low speed siya. So pagdating sa highway, talagang makupad na po yung sasakyan. So sa mga, let's say sa kotse naman, mga sports car, mabibilis po yan kasi high speed po ang gear ratio niyan. Pero wag po natin silang i-expect na manghila ng mga nabalahong sasakyan o kaya pang akyatan unless nakabuelo po sila. Kasi yun na po ang nagiging penalty ng high speed is yung lower torque na. So hindi ko lang po alam kung meron ng design ngayon na high torque na, high speed pa, pero yun po ang isang napag-aralan natin nung tayo nag-aaral pa, na normally speed and torque is laging inversely proportional po yan. So ang opposite naman po ng inversely proportional is directly proportional. Ang classic example naman po ng directly proportional is yung habang nagkakaroon ka ng high pressure, then nagkakaroon ka ng high temperature. So sumusunod po lagi. Sa high heat means high pressure. Pero pag pupunta naman tayo sa altitude, which is yung taas natin, so habang tumataas tayo, tumataas yung altitude natin, bumababa naman yung temperature and pressure natin. So, ibig sabihin na directly proportional and inversely proportional. Medyo nangangalay po yung kamay natin sa kanan, pwede nyo pong gawing hand rest. Dito naman sa kaliwa, pwede pong gawin to, pero maninibago lang po at medyo malayo kasi malapad tong sasakyan. Hindi katulad po sa mga kotse, sa jeepney, mas malapit po itong pintuan na gawing tungtungan ng kamay. So lalo na po sa mga long drive at naka-automatic transmission tayo, so talagang medyo maghahanap yung kamay natin ng pagsasandalan. Ito po yung bagong tindahan ng Howo, GIS. So dalawa na po ang supplier natin ng Howo rito sa malapit sa atin. Isa si Power Truck and si GIS, parehas na Howo products. Okay, so malapit-lapit na po tayo sa bayan ng Cordon. Okay, so dito na po tayo sa bayan ng Cordon, ang ating bayang Sinilangan. So dito po ako na lumaki. Nag-aral ng elementary hanggang grade 2. Then Santiago City na po all the way from grade 3 to graduation ng high school, and then college po sa Manila na. So laki na po ng improvement ng bayan na to after how many years.
po dati ganito ka-progresibo. Dati 2 lanes lang, then naging 4 lanes. May mga small malls na katulad ng Primark. And very proud po tayo na naging part tayo ng development ng Cordon via itong mga nakikita nyong malalaking transmission lines dito po sa kaliwa. Tayo po ang tumulong na gumawa niyan, pero supply lang po tayo ng semento sa ready mix ng Imred. So marami po yan, 100 plus from source ng solar farm until sa Malapat sa kanyang merong term sila dun eh. So ito po ang ating kwan noon. Sa ating ito po papunta ng Quirino. Ito na po ang pinaka-sentro ng Cordon. So, may pinapagawa na pong building sa kaliwa na malaki ulit. So ganun po lumalaki ang bayan ng Cordon. Okay. Okay, so stop over lang po muna tayo rito. At meron tayong kasamang pick upin para kasama natin pa Manila. Okay, so yan po ang ating POB request. So, salamat po.